Pilipino. Huwag niyong tatangkain na palisin kami dito sa harapan dahil hindi na mabibilang. Pigilan lang buhay ang kinitel sa ilalim ng railing ito. Tinatawagan natin ang National Deputy Secretary General Marklino Avila mula sa CUC. Pagpatuloy sa ating katutubong na kasama natin dito ngayon sa tapat ng bahay ni Pangulong Aquino. Mula na naman po lang sa Aquino noong June 2010. 114 ang mga biktima ng extrajudicial killings. 14 ang naging biktima ng sapilitang pagkawala at 7 ang naging biktima ng torture sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Patuloy ang pandarahas ng kanyang mga nagbibong militar doon sa mga probinsya, lalo na sa Mindanao. Nakita natin na pinasdan yung umano ng militar sa Southern Tax Center. Nagtatanggol lamang sa karapatan ng mga buhat at katutubo sa Cotabato. Dito rin natin nakita sa kanyang rehimen ang paminasdan doon sa pamilya na isang IT leader sa Mindanao. Pinasdan ang pamilya niya dahil pinagtatanggol nila ang kanilang karapatan sa lupang ninilo at sa karapatan sa sariling pagdesisyon. Karugtong na ba ang ayos ng bayanihan ay nakakarating sa mga komunidad, ng ating mga katutubo, hindi naman sa kanila, kundi pati sa loob ng mga paaralan. Nakakapasok ang militar sa loob ng ating mga pamantasan at tuloy-tuloy sa ganoong bansa. Isa dito ng halimbawa, nandito lamang ng 2019 sa Palawan State University, kung sa gawa na isang forum ang militar at nagtag ang ating mga kasamahan sa College of Education of the Philippines. Ginagawa niya tayong masama. Ginagawa niya tayong mga miyembro na MPA. Kaya maraming mga campus-journalists na-expose ang mga ganitong katulad na issue dahil hindi ito umiiris ay nalalathala sa mainstream media. Tungkulin namin ipahayag sa kabataan sa mga mag-aaral ng mga pamantasang sinuhin. Ang karainan ng mga mag-aaral, ng mga mamamayan at ng mga katutubo natin sa babayan. Kung patuloy, magdadasin ng Pangulo ito, ng rehimen ito, ang ating mga karapatan. Ano na lamang ang magiging kinabukasan ng ating bayan. Ngayong araw po, sinusunod natin na ikatatlong anibersaryo ng Magiging Massacre. Ito katao kasama ng 32 mga makayagang pinasdan noong November 23, 2009. Dahil naman sa mga pagpinatikan at manais ng pamilyang ampatuan sa Maguindanao. Hindi po tama rin ang mga mahayag na pinasdan na nagpapahayag lamang ng katotohanan na nagtatanggol sa karapatan ng ating mamamayan. Hindi po makataliwan ng ilang pagpasdan sa ating mga kasama na mahayag doon sa Ampatuan na Mindanao. Ito po yung Magiging Massacre ang naglagay sa Pilipinas parang isa sa pinaka-delikadong bansa para sa mga journalist. Ano ba? Dito ka naman sa kabila. Ang mga mahayag ay malaya. Malaya ang nakakapagsabi ng katotohanan. Ngunit ang gobyernong ito, para maging tayo, Sa mismo, hindi din sa kalayaan ngayon. Kasama natin dito ngayon ang ating mga kababayan katutubo mula sa Mindanao. Wala si Isa.
sa ating laban para sa ating mga karapatan. Mula sa Paris Airlines King sa Philippines ang panong mga miyembro nito sa buong bansa, pinagpapahayag na katotohanan na piso ng mga mamamayan ay sumusuporta sa laban ng mga natututo para sa kanilang manununo at karapatan sa sarili ng pagpapasya. Ayun lang po at magandang umaga.